Ang galing mo pa rin mag-handle nun. Okay, ito yung mga questions ko. Una, Direct Net, your thoughts on Fangirl yata ang pinaka na biktima ng piracy this year sa MMFF. May plans ba kayo that the team together with MMFF and Upstream na mag-file ng case against the pirates? Yeah, actually hindi lang Fangirl yung nag-usap. All the producers of the films included in Metro Manila Film Festival. Kasi Fangirl yung pinaka-apektado pero halos lahat apektado ng piracy. And we have been talking with Upstream and Metro Manila Film Festival, and yun, this week they will be very busy with with filing of whatever. So we just have to meet again para mas maayos yung proseso. Pero definitely there will be very real consequences for the pirates and those who support pirated links. Na-mention na kanina ni Paolo about having a female crew behind Fangirl, and I saw your post also on Twitter. Was that deliberate, Direct to Net, or nagulat ka na lang na parang, wow, mga babae pala yung napili ko for my team? Deliberate talaga, lalo dun sa camera operator. So, si Sir Neil Daza is my director of photography, my cinematographer. He's a male, but I got him kasi gusto kong treatment sa Fangirl ay parang documentary. And Sir Neil, I think, is one of the best documentary filmmakers and photographers in the Philippines. So, yung eye of a documentarist, si Sir Neil yun. Pero, I really wanted to have women camera operators. So, yun yung first requirement. Dapat babae ka. Tapos, si Sir Neil yung nagsabi na cinematographer din yung kukunin. And this is because yung first reason ay because we have sensitive, intimate scenes involving Charlie, a woman. Gusto ko, pag ginagawa yung mga eksena, komportable siya. So, kapag merong part na hindi na siya komportable, madali lang sa paligid niya, as in literal, abot kamay niya, babae, na pwede niyang sabihan. Got it. This is for Charlie and Pau. Medyo nasa magkabilang spectrum kayo ng inyong mga career, eh, no? Si Charlie's just starting and Paolo is in superstardom stage na. Having said that, gaano kahalaga itong award na nakuha ninyo para sa inyo? Sa akin, it's there's a lot of reasons to be honest, pero parang it's validation na parang tama tong pagpili ko at paggawa ko ng Fangirl. And at the same time, I also want to send the message to the young actors that be braver if you don't be scared to accept the role. Iba na yung panahon ngayon, iba na yung pamamalakad ng napakaraming bagay. So, ano pang ikakatakot mo para tanggapin itong magandang pelikula? Minsan kasi nagiging hadlang yung stardom or image or yung gustong patunguhan ng bata. Pero ayan nga, nasa industriya tayo and we are actors. Kumbaga, at the same time that the filmmakers are elevating their films, dapat sumabay rin yung mga actors. Sumabay rin sila. Kumbaga, sa Hollywood, sa Europe, hindi naman ganito yung mga artista nila. Kumbaga, they enter the role because it's an acting job. And yun yung dahil maganda yung gagawin. Sana ganun rin yung maging outlook ng mga young actors natin ngayon. Spoken like a true artist. Charlie. Ako, Sir MJ, bukod po sa masaya ako na nanalo ko, masaya po ako na nabibigyan ng chance yung mga baguhan ngayon. Kumbaga, nabigyan din po ng recognition. Kasi, ako, never ko po in-expect na mangyayari yun. And, ma-line up pa lang po sa mga pangalan na ng mga nominees, sila Miss Iza, of course, si Miss Nora Honor, Miss Sylvia Sanchez, Miss Reeds as well. Lahat po sila mga veteranong actress. And hindi po ako makapaniwala na manonominate ako alongside their names. Doon pa lang po sobrang saya ko na. And
lalo na po na yung mami ko, fan po ni Miss Nora Honor. Tapos, lagi ko po siya tinatanong, niloloko ko siya noon na, Mami, paano ba yan? Parang na-nominate din ako katabi ng pangalan na idol mo. Ginaganon ko siya. So, sobrang grateful ko po sa nangyari. And, sana po, kumbaga, maging magandang susi po siya para sa career ko. And, para po sa, kumbaga, para mas maging inspired din po yung mga kabataan na katulad ko na mga nagsisimula pa lang sa pag-aartista. Sana ma-inspire din sila and mas ma-motivate sila na kapag may goal ka talaga and pinaghihirapan mo, may chance talaga na maabot mo. So, yun. I'm not sure if you realize it, but the whole Rise, the whole Star Magic, the whole ABS-CBN is so proud of what you did kasi mga higanti yung tinalo mo, Charlie, no? Sylvia, Iza, Nora. Those names are nakasemento na yung mga pangalan nila sa Best Actress and you did it. Actually, may mga lumalabas, Charlie, na maganda daw na hindi ka na mag-love team kasi ikaw talaga yung parang gusto nakikita ng mga netizens now as someone who's very versatile and can survive without love teams. Wow, thank you, Sir MG. Ako naniniwala naman po ako na kung ano din yung plano po ng management. Alam kong para po sa ikabubuti ko talaga. And hindi po din namin napag-usapan talaga kung ila-love team na ako. So, ayun, kung ano na lang po mangyari. Do you agree, Pao? Perfect si Charlie as standalone, hindi nagla-love team? Direct Ako, I would say yes kasi parang may variety rin sa roles. Kumbaga, pwede naman siyang i-partner sa lahat. Or so ayun. Pero wag lang sana madikit sa isa. Direct net, ikaw sa tingin mo, sa pagkakahawak mo kay Charlie. Parehas lang din ang sinabi ni Pao. Kung meron, siguro kung gagawa man siya ng romance movies, pwede rin may partner, pero yung sabi ni Pao, na hindi naman kailangan siya lagi yung partner. Right. Last question for Paolo, but I want Direct Net and Charlie to react as well. Pao, talagang pinag-usapan ka na sa Twitter araw ng Pasko. Alam mo yun, nakita ko pa nagre-reply ka dun sa ibang tweets nila ng tuldok lang. Siguro wala kang ma-reply o wala ka nang masabi. Your scenes were clipped and sent from one group chat to another. Sabi nila, may nagsabi pa, sana all DPWH marker. Anong reaction mo doon, Pao, na pinagpiyastahan yung mga eksena mo doon? Yan nga parang I also think it's a form of piracy. Itong mga pagsi-screenshot. Kumbaga, andali namang pag-usapan, andali namang ikalat ng balita na ayun nga. Pero wag naman sa point na parang screen cap tapos ina-upload pa nga sa social media. Kasi unang-una, di ba? Parang maawa naman kayo sa mga underage na nakakita. Di ba? For sure may mga bata diyan. At pangalawa, hindi siya nakakatulong para sa pelikula. Ayun lang. Mas na-appreciate ko sana kung pinag-usapan na lang. At sinabing panoorin yung fangirl, may makikita kayo, di ba? Parang ang daming ways kasi to handle it. Pero I think the whole team also is finding a way to purge this photos. But I don't think it would stop. But ayun nga, like I said sa isang interview ko nung kailan ba the other day, parang siguro we'll just look at it as a positive we'll just have a positive outlook of it, na parang the same way na sinasabi nila sa artista, bad publicity is still publicity. So siguro yun na lang siguro same lang sa pelikula namin. Sana nakatulong at least sa pag-angat ng sales ng bili ng tickets. Saka pinasayang marawang Pasko nila, yun ang sabi nila. No? Direct Net, ikaw anong reaction mo? I think hindi dun sa dahil nasabi na ni Pao yung tungkol sa nagpapakalat ng mga photos, pero ang isang magandang bagay dun is when they see those photos and they decide to watch the film because of those photos. Parang kumbaga
yung sabi nga nung sa fangirl na account, parang they came for Paolo's eme, but they stayed for the woman. So parang they think it's all about that private thing, but it's actually parang just a small part of a whole of the film. Galing. Nicely put. Charlie, you wanna add something? You wanna add some more? O okay ka na? Okay po ako. Okay. Same input with Directonet po ako na, sige sabihin ko na lang, na kumbaga, nung una medyo nakaka-feel bad po na yun yung nakikita ng tao. Parang, kasi iniisip ko na sana mas makita nila na maganda yung pelikula, mas may storya talaga at mas may sense. So, yung iba kasi parang masaya na sila na nakikita na ganun yung kumakalat na pictures. Pero yun, thankful din po dun sa mga tao talaga na nanood legally and talagang nagstay nga sa pelikula dahil nagustuhan nila yung kabuuan ng pelikula. Kasi minsan yung mga photos na gano'n na out of context po dun sa mismong story, kumbaga hindi nila alam ano namang pinanggalingan ng photos na yun. Yun lang yung nakita nila. Pero ayun, thank you po dun sa mga sumuportan, lalo na nung nakita nga nila yun. That's it. Thank you, Charlie. Yun lang ang questions ko. Maraming salamat. Directorate, I just wanna say na I think ito yung sinasabi ni Sir Ricky Lee na another golden age in Philippine cinema na kapag ang Pilipinas ay dumadaan sa isang madilim na kaganapan, gumaganda naman ang mga kwento sa Philippine cinema. And I think isa tong fangirl sa magandang nangyari ngayon sa Philippine cinema. Maraming salamat. Thank you, MJ. Thank you, sir. Salamat, MJ. Thank you. Ayan, syempre napag-usapan natin ang piracy. Kaya naman, kung hindi kayo manonood through bit.ly/watchfangirl, doon na lang kayo manood. Wag na kayo mamirata dyan. Okay, from one MJ to another. MJ De Leon from Glitz PH.